Nagsimulang tumugtog si Brook na di na ring maitatangging na sobrahan sa alak. Pero naiintindihan nila kung ba't sobrang saya ni Usopp dahil matagal na nitong pinapangarap ang makarating sa Elbaf. Sinubukan ding pumuslit ni Kolo ng alak pero nahuli siya at si Sanji ay hinahanap si Gerd. Si Gerd pala ay inasikaso ang mga sugatan pero ayaw sabihin ni Road kung anong nangyari sa mga ito kaya sinubukan niyang magsinungaling. Subalit alam ni Gerd na meron siyang itinatago kaya inatake siya nito sa pagmumukha para sabihin niya na ang katotohanan. Patuloy ang paglalaro ng mga bata habang papalapit naman ang mga knight sa kanila at nagtaka ang mga bata kung ano ang kanilang pakay. Nagtungo sa underworld sila Luffy at nagtataka sila kung ba't sugatan ang mga hayop doon pati na si Loki. Napansin ni Zoro na sobrang laki pala nito at naramdaman niyang hindi pa ito patay. Nais na itong pakawala ni Luffy sa pag-aakalang sasabihin nito kung nasaan si Shanks, ngunit nahulog siya dahil si Prism Stone pala ang ginamit dito upang hindi ito makatakas. Sinabi ni Zoro na subukan muna nila itong kausapin at saka sila mag-decide kung pwede ba nila itong pakawalan dahil isang problema sa buong Elbaf kung magwala ang giant na kasing laki ni Ors. Ngunit kung magwala ito ay tatalunin na lang daw ni Luffy. Sinipa ito ni Zoro para magising at nalaman na totoong may sugat ito at di lang nagpapanggap. Nakikita nilang nanghihina na si Loki at parang malapit ng mamatay kaya pumayag na rin si Zoro na buksan ang 3 sa 4 na si Prism Stone nito. Akala din ni Zoro ay pagkain ng mga hayop doon pero ayaw ni Luffy dahil kaibigan niya daw ang mga ito kaya maghahanap siya ng ibang karne sa bundok para may makain si Loki. Subalit dumating sila Hyro din pero madidisgrasya sa sobrang bilis ng kanilang barko at inakala nilang katapusan na nila at nandoon din si Sanji pero babae pa rin ang nasa isip nito. Mabuti na lang ay nagpalobo ang bida upang mabawasan ng malakas na impact upang sila ay makasurvive. Kaya naman mga bukol lang ang nakuha nila imbis na mga bali. Agad na nagbabala si Hyro din na isang masamang nilalang si Loki at banta sa pagkawasak ng mundo kaya wag nila itong pakakawalan kahit na anong mangyari. Pero di makatingin si Luffy dahil natanggal na pala ni Zoro ang 3 Sea Prism Stone nito. Kaya bumangon ang pinakamabangis na giant at naramdaman nila ang nakakatakot na aura nito kahit na meron pang isang Sea Prism Stone sa kanyang paa. At habang dala nito ang sandata ay pinagmasdan nila si Loki ng may halong pagkamangha at pagkatakot sa maaari nilang sapitin. Napangiti na lang si Saint Summer sa mga nagtatakang bata at kalaunan ay biglang nagpakita ang isang halimaw na ahas na inatake ang dalawa kaya nagtakbuhan ang lahat. Nakita ng dalawang teacher na sila Mr. Blade at Mr. Wolf ang nangyayari. Kaya nagtungo si Mr. Blade sa principal at si Mr. Wolf ay iniligtas ang mga bata sa gumuhong school at handa siyang lumaban gamit lang ang nakuha niyang kahoy. Si Mr. Principal ay natutulog nang dumating si Mr. Blade na nagbalita ng nangyayari. Nakita nila mula sa bintana ang pag-atake nito kay Mr. Wolf na napatalsik. Hinabol din ng halimaw ang dalawang bata ngunit lampa ang isa. Kaya gagawin na sila nitong pulutan pero bago ito mangyari ay biglang kumilos ng napakabilis ang principal. At walang awa niya itong pinalo gamit ang malaking martilyo. Nag-echo sa buong lugar ang lakas ng palo niya sa ulo nito. Saka mabilis ring dumating si Saul na tumalon at gumamit ng hockey. At pinalamon ng kanyang kamao sa pangit na halimaw na nasaksihan ng mga estudyanteng napanganga. Dati palang crew ng Giant Pirate si Principal Walrus. At si Saul ay dating Vice Admiral ng Marine kaya malalakas ang mga ito. Naging idol sila ng mga bata dahil sa nakita. Ngunit sa pag-aakala nilang ayos na ang lahat ay nagtaka si Mr. Wolf na parang naglalakad ng natutulog ang ibang mga bata at pagkahawak ay bigla siyang nasaktan. Nang kamustahin nila Robin ang mga bata ay natakot si Ager nang malaman na kaibigan niya si Luffy. Kaya nagtaka si Robin kung ano ang ginawa ng kanyang captain para matakot ito sa Straw Hat Pirates. Inasikaso nila ang sugatan na Mr. Wolf. At nagtaka sila kung nasaan sila Ilva. Sagot ng mga bata na magkakasama ang mga itong patungo sa beach na nais iligtas ni Saul kaya nagbabala si Mr. Wolf na kahit anong mangyari ay huwag niyang hahawakan ng mga bata kung ayaw niya ring masaktan. Nakita nila na tulog na naglalakad ang mga ito papalayo. Pinag-utos naman ng principal na gamitin ng trumpet upang maalarma ang buong Elbaf sa mga pangyayari dito at ginawa naman ito ni Mr. Blade. Subalit may lumabas pa ng mga di kilalang halimaw dahil hindi naman nanggaling sa underworld ang mga ito. Tapos isa-isang nakatulog ang lahat ng mga bata sa di malamang dahilan. Bumaba sila Chopper at Robin upang tignan ang mga ito. Saka natulala si Angge dahil nakikilala niya ang mga halimaw. Nagbabala si Loki na walang magagawa ang nag-iisang Sea Prism Stone sa kanyang binti dahil sa kanyang pambihirang lakas. Kaya kung di siya tuluyang pakakawalan ay patuloy siyang magwawala hanggang sa masunog niya ang buong Elbaf na magdudulot ng tuluyang pagkawasak ng buong lugar dahil alam niya rin na ang kahinaan ng Elbaf ay ang kidlat at apoy. Ginamit nito ang nakakatinding balahibong lakas ng isang mandirigma.
At nagsimula ito sa pag-atake kung saan mabilis niyang nawasak ang isang bundok sa isang atake lang nito. Saka nagkaroon ng mga kidlat na siyang ayaw nilang mangyari sa Elbaf kaya nagsimulang kumalat ang sunog. Nabahala ang lahat sa kanilang narinig na trumpet at malakas na pagyanig. Subalit may tama pa ng alak si Chief Jarrell na pinag-utos na lang na patayin kaagad ang apoy. Nakumpirma ni Chopper na nakatulog lang ang mga bata subalit hindi normal ang biglang pagkatulog ng lahat ng mga estudyante. Nakilala din ni Teacher ang ang mga halimaw. Dahil sa nakaraang klase ay pinadrawing niya ang mga kinatatakutan ng mga bata. At kanya-kanya sila ng mga drawing kung saan pinapakita ang kanilang mga pinakakinatatakutan. Pinagtalunan pa nila kung sino kina Loki at Sun God Nika ang wawasak sa mundo. Saka pinakita ang kanilang mga drawing tungkol sa kanilang mga takot. Pero ang isa ay ang nanay niya daw ang pinaka nakakatakot na nilalang na sinang ayunan ng mga kaklase. Kaya natakot na si Ilva dahil baka mapanaginipan daw niya mamaya ang mga ito pag di nawala sa kanyang isipan. Ipinangako naman ni Teacher ang na puprotektahan sila ng mga matatanda mula sa mga halimaw na kanilang kinatatakutan. Dahil dito ay nakilala ni Miss Angge na ang mga nakikita nilang nilalang ngayon ay ang mga bagay na dinrawing ng mga bata na isa-isang naging totoo. At ang lahat ng ito ay kagagawan pala ng kapangyarihan ni Saint Killingham na palaging nakakatulog. At pakay nilang gawing bihag ang mga bata kaya pinapalakad niya ito patungo sa isang barko. Tinanong naman ni Saint Summers kung may kinatatakutan daw si Saint Gunko. Sagot nitong si Sun God Nika. Nanginig sila sa mga nakakatakot na mga bagay na nagmula sa imagination ng mga bata at di rin nila alam kung ano ang nagbigay buhay sa mga ito. Labis na nabahala si Saul sa kanilang mga estudyante kaya nais niya itong puntahan at nais din sumama nila Robin. Mahimbing ang tulog ng mga ito kaya di naririnig ang mga pagtawag ni Saul. Napansin ni Robin ang kulay puting bagay na kasabay ng mga bata sa paglalakad kaya pinaalala niya kay Saul ang babala ni Mr. Wolf na huwag niyang hahawakan ang mga bata. Ngunit ginawa pa rin ito ni Saul kaya nagulat nang matusok siya ng invisible na mga tinik. Pagkatapos kunin ng mga batang naiwan ay tumawag si Angge sa mga boss upang ibalita ang sakuna na nangyayari sa Walrus School. Nakita rin nila ang malaking apoy ngunit di nila alam na nagmula ito sa pag-atake ni Loki. Subalit sobrang lasing ni Chief Jarrell at ng mga kasama nito. Napalagay sila nang dumating ang Elpa Fire Brigade upang apulahin ang sunog. Subalit paglapit nila ay hinampas lang sila ng isang malaking halimaw. Nanginig si Usopp nang makita ito. At natuwa naman si Summers dahil may nabiktima na naman ang tinik na nilagay niya sa mga bata. Nagre-relax lang ang tatlo at kumakain ng mga pagkain mula sa kanilang panaginip habang naghihintay silang makarating ang mga bata sa pampang ng Elbaf. Dahil kulang pa ng asin ng pagkain ay pinatulog ni Killingham si Summers at mula sa panaginip nito ay kinuha niya ang asin. Balak nilang gamitin ang ship ng mga giant para madala ang mga bata sa Holy Land pero kailangan nilang gumawa ng rainbow na dadaanan nito. Nasarapan si Gunko sa pagkain pero di sila tataba dahil 0 calorie ito at wala rin makukuhang energy dahil mula ito sa panaginip. Nadismaya si Summers dahil masyadong madali ang misyon. Kaya sinabi ni Gunko na magkakaroon sila ng konting kalaro dahil nandoon ang Straw Hat Pirates. Madadaanan ng mga bata ang apoy na nagawa ni Loki subalit walang balak si Gunko na patigilin ang mga ito dahil may natitira pa namang mga bata sa Walrus School. Tumanggi na magpagamot si Saul dahil kailangan niya ng mailigtas ang mga estudyante. Samantala sa Underworld ay patuloy na nagbabala si Loki na susunugin ang Elbaf kung di siya pakakawalan. Kaya napapaisip na si Hyro din pero di naman nababahala ang Straw Hat Pirates dahil sumugod pa si Luffy upang patulugin ito. Nagsabi naman si Zoro na huwag nang dagdagan ni Luffy ang mga tama nito. Kaya nang magpalobo ng kamao ang bida ay inatake niya lang ito ng mahina. At kusa nang natumba ang giant dahil alam pala nilang nagpapanggap lang na meron pang sapat na lakas si Loki upang subukang makatakas. Sa kabila ng galit ni Hyro din kay Loki ay di niya ito tinuluyan dahil sa pakiusap ni Luffy na nais niya pa itong makausap. Kaya naghanap ng pagkain sila Goldberg para ibigay kay Loki at makabawi ng lakas ang katawan nito. Nilapatan naman ni Gerd ng first aid pero matatagalan daw itong makarecover kung mananatili ito sa labas. Pero bawal din nilang dalhin sa village dahil baka ma-execute lang ito ng mga kapwa giant. Nakita ng bida na tunay pala ang sungay nito at sinabi ni Hyro din na ito ang tanda ng pagkakaroon ng ancient giant bloodline tulad ng kanilang amang si Herald. Noon ay pinagbilin daw ng ama na magtulungan sila sa pagpapalakad ng Elbaf. Subalit masama si Loki kaya palagi siya nitong pinapahirapan. Dahil sa labis na dinanas noon ni Hyro din kay Loki ay nais niya itong patayin kaya pinigilan siya ng mga kasama. Ngunit di niya inaasahan ang sinabi ni Loki na napilitan lang din itong patayin ang kanilang amang si King Herald.